We feel very special this morning because we have a special guest. Ang sabi niya kanina, ang TUCP, 50 anyos na pala. In 1975, our special guest and our leader was only 14 years old. 14 anyos. Ako naman 13 years old. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, manggagawang Pilipino, it is my pleasurable duty this morning to introduce our very, very special guest. Through all of your support for 18 years, I have been blessed to serve TUCP Party List representative for 7 terms. I have served under 9 speakers. 9. And 2 of whom have been elected twice. There are speakers who play to the galleries, and there are speakers who are actually the master of the backroom negotiations. There are speakers who aspire to introduce great constitutional change, and those who aspire even for higher office. But the person I am introducing wears his power well. Unadorned with pomp or circumstance, he is the humblest, and I say humblest with all humility, with dignity, of speakers seeking to partner with the people rather than presumptuously mandate and dictate that all others must follow his lead. He goes around without the retinue of camp followers, and his office is the house. In the house is not closed, exclusive, privilege, or private club, but open to all representatives and open to the people. In his first meeting as speaker, he was with representatives of the peasantry and the rice farmers whose voices had long been ignored and overlooked in Congress. I firmly believe in his term will be known as the speakership of the open door, open to the voices of those who still have no voice in our society. And God willing, our guest will see us to the new laws, ending election based on family names, but this time based on merit and, of course, another law, the party list of contractors and make-believes sector. Friends, it is my pleasure as one of his deputy speakers, and hopefully still to remain a deputy speaker, to introduce a refreshing change from politics as usual and a departure from politics of the turnoff. Ladies and gentlemen, let's all stand and please welcome our speaker, Faustino Boji D. III. Maraming salamat po. Magsupo po tayo. Tapos na po ang ating national anthem. Maraming salamat sa napakagandang pagpapakilala mo, our Deputy Speaker, Raymond Mendoza. At bago po ako magsimula ng aking mensahe ngayong araw, ay gusto ko po muna magbigay-pugay, lalong-lalo na kay Commissioner Hernan Nigdao. Ganon din ang Deputy Chief Executive Alex Aguilar ng Pag-ibig. And of course, ang General Secretary of TUCP, Attorney Tolendo. Vice President of TUCP, Louis Coral. Vice President TUCP, Board of Directors, BCDA, Gerard Seno. TUCP Treasurer, SP Ocampo. Our friends from the Department of Migrant Workers. Also, I would like to acknowledge our special guest, Sergio Ortiz Luis, Employees Confederation of the Philippines.
Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Ako po ay nasisiyahan sapagkat napakagandang pagkakataon nito at isang malaking karangalan para madaupang palad ang mga kasamaan po natin sa pangyaya ng ating Deputy Speaker. Kamakailan lamang po ay ako po ay inyanyaya niya upang makiisa sa inyo pong pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng TUCP. 50 years of standing strong for workers, 50 years of courage, 50 years of proving that when labor moves, the nation moves with you. Gusto ko pong sabihin ito ng malinaw. The House of Representatives is your partner. Ang kapulungan ay para po sa inyo at bukas palagi para sa inyo. Our doors are always open for you dahil ang lakas ng ating inang bayan ay nakaugat sa lakas ng ating pong manggagawa. Sa 5 dekada ng TUCP, nakita natin ang totoong kahulugan ng tunay na pagkilos. Hindi lamang ito laban para sa benepisyo at karapatan, ito ay laban para sa dignidad. TUCP has been the voice that refuses to be silent in collective bargaining, in policy advocacy, and in social discourse. At sa Kongreso po, ramdam na ramdam po namin dahil sa pakikipagtulungan ninyo, mabilis ang pag-usad ng maraming panukalang batas na may direktang epekto sa ating pong mga manggagawa. Sa Labor Committee, ilan sa mga kamakailang inaprubahan ay, unang-una na po rito, mas mahigit na proteksyon sa laban ng diskriminasyon sa kababaihan sa lugar ng kanilang trabaho. Ang pangalawa, workers registry sa bawat barangay para mas maging epektibo ang jobs matching at ang skills training. Pangatlo, modernization ng National Registry of Workers. Pang-apat, pag-institutionalize ng tupad para tuloy-tuloy ang proteksyon para sa displaced at vulnerable workers. Panglima, proteksyon at insentibo para sa freelancers at online workers. At ang pang-anim, ang pagtatatag ng isang minimum wage system sa mas makatarungat at hindi nakabatay lamang sa kanyang mga lugar. Dagdag pa po rito, sinusuportahan natin ang panawagan na i-ratify ang ILO Convention o 188 para protektahan ang ating mga manggagawang mangingisda at ang mga pagkilala sa virtual assistants at remote workers bilang opisyal na bahagi ng ating pong labor force. Lahat ng ito ay malinaw na mensahe. Hindi tayo pwedeng tumigil, hindi tayo pwedeng makontento. We move because workers deserve more. At kung tunay nating nais na mas mapakinggan ang boses po ng ating pong mga manggagawa, kailangan din nating tiyakin na ang mga mekanismong ginagawa para sa inyo ay gumagana ng tama. Dito po pumapasok ang isa pang mahalagang reforma na isinusulong ng ating Pangulo, ang pag-ayos ng ating party list system. Sa huling pagpupulong po ng LEDAC sa Malacanang, malinaw po ang direktibo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagpasa ng mga reformang magpapatatag ng ating pong demokrasya. Kabilang na po rito ang Anti-Dynasty Bill, ang Independent People's Commission Act, ang Party List System Reform Act, at ang Kadena Act para transparency at accountability para po sa ating pong public finance.
Ito po ay hindi lamang listahan ng mga batas. Ito po ay malinaw na mensahe na nais ng Pangulo na maibalik ang integridad, katarungan, at tunay na representasyon ng ating pampumulitikang sistema. At kasama dyan ang party list system, isang mekanismong orihinal na ginawa para sa mga sektor, lalong-lalo na po sa sektor ng mga manggagawa. Ayon sa mga ilang eksperto, lumis na ang sistema ng layunin nito. Bigyan boses ang tunay na marginalized sectors. Kaya ang gusto po natin ibalik ay isang sistemang tapat sa diwa ng batas, representation that is real, authentic, and sector-based. Yan po ang TUCP. At dito, napapakahalaga po ng TUCP, one of the stalwarts of the party list system. Kayo ang patunay na kung bakit kailangan ang party list system. At kayo rin ang mga paalala kung bakit kailangan itong ayusin. Ang boses ng mga manggagawa ay dapat manggaling sa tunay na mga manggagawa. Hindi sa mga makapangyarihang interes. Hindi sa mga political clans. Hindi sa mga mayayamang grupo na nais umangkin ng espasyo na hindi naman sa kanila. Kaya sa mga darating na mga deliberasyon, mahalaga ang inyo pong pahayag. We need your voice. We need your wisdom. We need your experience as a true representative of the Filipino workers. Tuwing tumitindig po ang TUCP, tumitindig ang milyong-milyong Pilipinong nasa pabrika, nasa opisina, nasa pier, nasa ospital, ang mga nasa palengke, ang bawat lugar kung saan mang may Pilipinong naghahanap buhay. You inspire us to legislate better, legislate fairer, and legislate with compassion. Kaya sa inyong ika-50th na anibersaryo, nais ko pong ulitin, the House of Representatives is and will always be a partner of a working class. Hindi po ito slogan, hindi po ito pangako. Hindi kami magsasara ng aming pintuan, hindi kami magsasara ng aming mga isipan. Sa aming mga isip, hindi kami magsasara ng aming puso. Lagi pong nakabukas sa ating pong mga manggagawa. Asahan po ninyo, habang kami po ni DS Raymond Mendoza na nandyan, isa sa mga haligi ng ating Kongreso, tuloy po ang ating laban. Laban sa mas makatao, makatarungan, at mga makabagong pulisiya para sa ating pong Pilipinong manggagawa. TUCP, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito at ipagpatuloy po natin ang ating pong paglilingkod, paninindigan at pakikipaglaban. Mabuhay po ang TUCP, mabuhay ang manggagawang Pilipino. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much, House of Representatives Speaker Faustino Boji D. III. Maraming salamat, sir.